Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Malamig ang kanyang kamay at nanigas ang kanyang mga paa sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin kay Franco na hindi niya mabasang emosyon sa kanyang mga mata. He was looking at her with those cold eyes and his face was emotionless, telling her that she'd done something wrong and unforgivable. Anak, mabuti naman at nandito ka na. Nabigyan na ng gamot si Kalia pero sabi ng doktor ay oobserbahan daw ang platelets ng bata. Na dengue raw kasi. Singit ng mama niya na ikinaputo ng tinginan nila ni Franco. Sa kanya palang bumalik ang isip niya sa katinuan at naalala ang kanyang anak. Mabilis niyang nilapitan ang natutulog na anak na si Kalia. Napatakip siya ng bibig na makitang maputla ang baby niya. Pati labi nito na dating mamula-mula ngayon ay halos wala ng kulay. Nandito nga pala anak ang boss mo. Siya ang tumulong sa amin kanina. Nadalhin si Kalia dito sa ospital. Dugtong pa ng kanyang ina. Siya rin na nagbigay ng dugo sa apo ko. Hindi niya nilungon ang ina, bagkus ay nagkatingin na lamang siya ng kanyang anak. Sa tono ng pananalita nito, alam niyang mahinala na ito kung sino si Franco sa buhay ng anak niya. Ayaw lang siyang pangunahan. She was also somewhat afraid on what Will Franco would tell her about their daughter. Hindi niya alam kung paano nangyaring naririto ito ngayon. Alam na ba nito? Malamang oo. Good afternoon ma'am, sir. Kailangan ko lang po mag-inject kay baby ng gamot. Wika ng nurse na pumasok. May I see the medicine? Walang emosyon at puno ng otoridad ang boses ni Franco. Hindi binibigyan ng pagkakataon ng nurse na tumanggi. Inilahad pa nito ang kanyang kamay sa nurse na dumating. I was in military and medical field for years. No problem sir. Ibinigay ng nurse kay Franco ang botelya ng gamot na musuri naman tiningnan ni Franco ng mabuti. Tumango ito pagkatapos ng ilang sandali. Nabalot ng katahimikan ang buong kwarto nang lumapit ang nurse sa swerong nakakabit kay Kalia. Kinuha niya ang kamay ng anak niya na walang nakakabit at masuyong hinalikan iyon. Namamasala naman ang mata niya dahil pakiramdam niya ay napabayaan niya ito. Dengue? Hindi ba't na dengue na rin si Jennifer at ang ilan nitong kaklase sa Lyceum? Dapat sinigurado niya muna na malinis na ang paaralan at wala ng banta ng sakit. Dapat hindi na siya pumasok na malamang may lagnat ang kanyang anak. She should be there for her and took care of her. Ate, ayos naman si Kalia. Mabuti pa ay umuwi ka na muna at magpalit ka ng damit. Kami na muna ang bahala rito. Pasimple niyang pinunasan ang kanyang mga luha at matigas ang kanyang ulong umiling. Dito lang ako. Babantayan ko siya. Tama si Cassie anak. Nilapitan siya ng kanyang ina at hinawakan sa balikat. Maputla ka na rin. Mas mabuti pang lumabas ka muna ng ospital para mahanginan. Baka ikaw rin naman ang atakihin ng anxiety mo. Hindi ma. Dito lang ako sa tabi ng anak ko. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Kaya ko. Your sister is right. Franco was standing firmly beside the sofa that Cassie was sitting. I'll send my men to look and take care of her. The doctors are well in this hospital. Sige na anak, umuwi ka na. Kagagaling mo pa lang sa flight mo, di ba? Mariin niyang kinagat ang pang-ibabang labi niya at muling pinunasan ang kanyang mga luha na tumulos sa kanyang mga pisngi. I'll drive you home. Hihintayin kita sa labas. Hindi niya man lingunin si Franco ay alam niyang marami itong gustong itanong at sabihin sa kanya. He must be mad
at this very moment. Nagpipigil lang itong sumabog dahil naroroon ang kanyang mama. By the way, how is Joe Lance and his fist formed into ball? Alam niya sa oras na mapag-isa sila ay hindi malabong masaktan siya nito. Narinig ang pagbukas at pagsara ng pinto. Hinawakan siya sa balikat ng kanyang ina, kaya napatingin siya rito. Ma, parang batang aniya. Namumula at basa ang mga mata, pati na rin ang kanyang mga pisngi. Siya iyon, di ba? Mahinahon pa rin ang boses nito. Napakagat siya ng pang-ibabang labi at nahihiya siyang tumango. Karapatan niyang malaman, anak. Kahit sabihing hindi tama ang ginawa mo, 4 na taon ang nakalipas. Karapatan niya pa rin na malaman na anak niya si Kalia. Inilapat niya ang likod ng kanyang kamay sa kanyang ilong. Pinigilan ang kanyang sarili na mapahikbi. Bakit ba kasi nagsasabayan ang mga pangyayari? Natatakot ako, ma. Baka, shh, natural yan, anak. Pero alam mo naman na hindi mo matatakasan ang takot na iyan, di ba? Hinawakan niya ang kamay ng mama niya, habang ang isa naman ay nanatiling nakahawak sa kamay ni Kalia. Sige na, umuwi ka na muna. Maayos naman si Kalia. Kami na ang bahala ni Cassie. Hindi naman siya pinababayaan ng mga doktor dito, anak. Mamaya ay babalik ang isa sa 3 doktor na tumingin kanina kay Kalia. Iyong mga nurse naman na iyon ay pabalik-balik rito para i-monitor si Kalia. Bahagyang namilog ang kanyang mga mata sa sinabi ng kanyang ina. Anong 3 doktor? Ang dami naman. Hindi na siya nagtanong at itinikom na lang ang kanyang bibig. Binigyan niya ng mariin na halik sa noo si Kalia bago niya inilapat ang kanyang mukha sa maliit na balikat ng kanyang anak. Sapat lang ito para hindi mabigatan sa kanya. Babalik si mami. Mahal na mahal kita. I'm sorry kung wala ako sa tabi mo kanina. Mahina niyang bulong at hinaplos-haplos ang buhok nito. Marami akong gustong itanong, pero unahin mo muna ang binatang iyon. Tumango siya at yumakap dito. Thank you, ma, sa pagbantay kay Kalia at sa lahat-lahat. Tumango-tango ito at niyakap rin siya. Nilapitan niya rin si Cassie at ginulo ang buhok nito na binigyan lang niya ng buwis ng ngiti. Kinuha niya ang kanyang maleta na dala-dala bago lumabas. Napanguwi siya na makita ang kanyang itsura sa salamin na nadaanan. Wala na sa tama ang pagkakatali ng buhok niya na ang ilan ay nakalugay na. Her skirt was not in right place too, as well as her blouse. Maitim rin ang paligid ng kanyang mata dahil sa eyeliner na nawala nang umiyak siya. Napasingap siya nang bigla na lang may umagaw ng kanyang hawak na maleta. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Franco na makapagsalita dahil tinalikuran na siya nito at dire-diretso naglakad patungo sa elevator. Wala silang naging imikan nang sumakay sila sa elevator ng hospital. Subalit, ramdam niya ang titig nito sa kanya. She doesn't even dare to take glance on him, kahit iyon ang gusto niyang gawin. Nang makarating sila sa lobby, nakita niya ang pangalan ng hospital. It is one of the most expensive hospital in the city. Halos lahat ng magagaling na doktor ay residente ng hospital na iyon. Palagi niyang nakikita ang hospital na iyon sa telebisyon at nababalita pa rin sa magazine. Kaya naman, nang makarating sila sa loob ng sasakyan ni Franco, ay agad niyang kinuha ang kanyang pitaka para tingnan sa passbook niya kung magkano ang laman ng kanyang bangko. She should prepare a big amount of money dahil alam niyang baka abutin pa ng ilang araw ang anak niya sa ospital. Sigurado siyang mahal ang kwarto, pati na rin ang mga gamot. What are you doing? May iritasyon sa boses ni Franco na nakaupo sa driver's seat. Bumaba ang mata nito sa hawak-hawak niya nang hindi niya ito agad nasagot. Do you think na papabayaan ko ang anak ko? Ganyan ba talaga ang iniisip mo tungkol sa akin? Damn it, I can pay all her bills.
Hindi ko naman hinihingi ang tulong mo. Napatili siya at halos mapatalon sa kinaupuan nang malakas itong hampasin ang manibela ng kotse. Damn it, Trina. Just damn it. Ako ang ama niya. Mara siya nitong nilingon baka sa ang galit sa kanyang mga mata. Galit na galit siya para sa kanya. Sa akin siya, di ba? We have a daughter. We have a daughter and you didn't even tell that to me. She flinched with this loud and angry voice. Mabuti na lang at nasa walang taong bahagi ng parking lot sila ng ospital. Paniguradong dinig na dinig ang boses nito sa labas. 4 years. 4 fucking years that you hide her from me. Hindi. You have your time to tell me about her. Gigil nitong wika. Habang nangangalit ang mga ngipin nito. Did I do something wrong para itago mo siya sa akin? Nagkakamali ka. And now, you're telling me na hindi mo hinihingi ang tulong ko? For the second time, he cuts her again. Are you implying that I have no rights to be a father to my child? Sasabihin ko naman sana sa iyo, Franco. Nagsimula namang mamasa ang kanyang mga mata. When? Wika nito sa boses nitong buong buo at malalim. Nagpapakuyom ng kanyang mga kamao sa ibabaw ng kanyang hita. I saw her before. She looks like me. I should have trusted my instinct when I saw her and called me daddy. Hindi ko na sana pinabot pa ng 1 linggo para ipahanap siya. Kailan mo ba sasabihin sa akin? Gigil nitong ginulo ang kanyang buhok gamit ang isang kamay habang ang isa naman ay nakahawak sa manibela ng kotse. Naglalabasan ng mga ugat nito sa kanyang kamay at braso dahil sa pagpipigil ng kanyang galit. Sasabihin mo sa akin kung nasa ganito na ang kanyang sitwasyon? Kung kailan malaki na ang aking anak? I'm planning to tell you. Napayuko siya at natigilan sa kanyang pagsasalita dahil alam niyang lalabas ang hikbi na nasa kanyang lalamunan. Ayaw niyang umiyak sa harapan ni Franco. Ayaw niyang ipakita dito na mahina siya. Muli siya nitong nilingon. I'll get my daughter, Trina. Kukuhanin ko na ang anak ko at hindi mo ako mapipigilan. 4 years, Trina. 4 years of hiding her from me is enough. Namutla siya at mabilis na umiling. Hindi. Hindi mo kukunin sa akin ang anak ko, Franco. Akin lang si Kalia. Huwag mo namang kunin sa akin ang baby ko. Ipinagdikit niya ang kanyang mga palad at naluluhang napatingin dito at nagmamakaawa. Hindi ko naman ipagkakait sa iyo si Kalia. Pwede ka nang pumunta sa bahay at bisitahin siya. Huwag mong kunin sa akin ang anak ko. Sambit niya habang pumapatak ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Anak natin, Trina. Anak natin. He emphasized the word natin. Nabuwisit na siya sa sinasabi niya na sa kanya lang ang anak nila. And 4 years is enough. Hindi ako makukontento sa pagbisita lang. I want her to live with me. Hindi mo sa akin makukuha ang anak ko. Mataas ang boses niya na wika rito. Magkakamatayan tayo, Franco. Mara siya nitong hinawakan sa palapulsuhan at galit na tiningnan sa kanyang mga mata. Then let's kill each other. I'll file a case in court. I'll demand a right for my daughter. Wait for my lawyer's letter. You will not get my daughter under your wings forever. Karapatan ko bilang ama niya na makasama siya. The rights that you stole away from me. Galit na inago niya ang kanyang kamay mula rito at umigkas iyon sa pisngi nito. Malakas ang lagapak ng kanyang palad nang lumapit iyon sa mga pisngi ni Franco. Nabaling ang mukha nito sa kabila. Hindi ko pinagkait sa iyo si Kalia. Tanggi niya. Ako ang nagdala sa kanya sa loob ng 9 na buwan. Ako ang nagpalaki sa kanya sa loob ng 4 na taon. Kaya wala kang karapatan na kunin mo siya sa akin. Kaya ko rin palakihin siya. I should have provided her everything. Kung alam ko lang na nag-i-exist siya. I am so fucking done with everything that make me feel that I don't deserve to be a father.
Pasensyahan na lang tayo, Trina. I'll get my daughter, even I have to use my money and power. At alam mong kayang-kaya kong baliktarin ang batas para lang makuha ko ang mga gusto ko. Muli nitong malakas na hinampas ang manibela ng kotse. Maras itong lumabas ng kotse at iniwan siyang natulala sa kanyang kinaupuan. Her lips and hands trembled. Yumugyug ang kanyang mga balikat at isang masakit na hikbi ang lumabas sa kanyang bibig, kasabay ng pagbuhos ng masaganang luha sa kanyang mga mata. Franco was punching and kicking the punching bag in front of him. The sweat on his forehead and chest made him look more dangerous. The protruding veins in his arms screams pain of the past. Mistulang iyon na nagsisilbing simbolo ng masakit na alaala ng kanyang nakaraan. He has a daughter, a 3-year-old daughter, and for the second time, he has no idea of his child's existence. Hanggang kailan ba ipaparamdam sa kanyang tadhana na parang hindi niya deserve ang maging isang ama? When he saw that little girl at the mall a weeks ago, he gets confused. Tama si Charlotte, kahawig niya ang batang iyon. She has the deep brown eyes just like him. Ngunit pansamantalang nawala sa isip niya ang bata dahil sa ama niyang nasa ospital. Sa business meeting niya sa Davao at kay Trina. He just remembered the girl when he saw his sister coming home from school with paper bag in her hands, imprinted the same name of the boutique when he saw the cute little girl. He hired a private investigator na hindi naman nagtagal ay nahanap nito. The little girl's name is Kalia, just like what she introduced herself to him. It was Kalia. Bumaha ang realisasyon sa kanyang harapan na makita niya ang mukha ng bata na kamukhang kamukha niya. Of course, there was a possibility that the woman he brought in auction 4 years ago can get pregnant. Gumamit siya ng kondom noong una. Hindi niya nalagyan ang sarili ng mga sumunod na pagtatalik nila. They have 5 to 6 rounds after all. Too much for a virgin like Trina. But damn, he can't get enough of her. She was like a drug that night. A strawberry addicting drug that he wants to smell and use over and over again. Dahil nasa flight pa si Trina, hindi na niya natiis na hintayin pa ito para sa isang kumprontasyon. Gusto na niyang makita ang kanyang anak. Pinuntahan niya ito sa bahay nito. Nagulat pa siya na makitang buhat-buhat pa ng isang lalaki ang bata, habang natatananta naman ang babaeng may edad na. Naghahanap itong masasakyan sa labas. Pati ang mga kapitbahay nito ay halos hilahin ang mga dumaraang tricycle driver para madala ang bata sa hospital. That was when he panicked. Maputlang maputla ang bata at sobrang taas na lagnat nang siya ang kumilik dito, matapos niyang ipagmaneho ang ina at kapatid ni Trina. He ordered all the best doctor of the hospital to look after his daughter. Walang naging angal sa kanya ang mga doktor at nurses nang sabihin niyang gusto niya ng 3 doktor at 5 nurses na titingin dito at mag-aasikaso sa kanyang anak. He knows the owner of the hospital. After all, isa pa ay suki siya sa ospital na iyon. Palaging doon ang bagsak niya sa tuwing nagagalusan siya sa misyon o kaya ay sa giyera noon. Alam naman niyang kahit isang doktor lang ay pwede na para sa anak niya. Ngunit masisisi ba siya kung nagpanik na rin siya at gusto niyang 3 doktor ang magbibigay ng opinyon tungkol sa kalagayan ng kanyang anak? Ang kaalaman na may anak na siya ay nagpapaalala sa kanya na masakit niyang nakaraan. He has a baby before. Hindi pa yun ipinanganak at nasa tiyan pa lamang. Hindi niya alam noong una na may anak na siya. Nabuntis niya si Eliza na ngayon ay ex-wife na niya. Kung hindi pa ito nadulas nang minsan nag-away sila, ay hindi niya malalaman iyon. His damn ex-wife got pregnant but aborted the baby. Walang puso nitong pinalaglag ang anak nila. Dahil lang ayaw pa nitong magbuntis, dahil gusto pa rin itong ipagpatuloy ang pagmumodel nito. What the? Hay, mga dahilan niyang iyon. Matagal niyang sinasabi rito na itigil nito ang pagmumodel
Dahil kaya naman niya itong tustusan kahit hindi na ito magtrabaho pa. At isa pa, dahil alam niyang hindi lang yun ang dahilan kung bakit nito pinatay ang anak niya. If she gets pregnant, she wouldn't jump into bed of different men anymore. Nang hindi sinasadya nitong masabi sa kanya, ay galit na galit siya. Hinanap niya ang klinik na gumawa ng abortion at hindi niya tinigilan sa kakasuntok ang doktor hanggang tulupaypay na iyon at halos hindi na humihinga. Nasaktan siya noon ni Eliza sa sobrang galit niya. How can that woman kill an innocent child? He killed numerous terrorists that he lost counts. He protected the country and civilians. He even served to other countries and fight as one of the Navy SEALs. Pero ang anak niya, hindi niya man lang nagawang protektahan mula sa halimaw nitong ina. Ni hindi niya man lang iyon nahawakan at patay na ito nang malaman niya. Nagpakalunod siya sa alak at umalis ng bansa. He focused on his job and cut all his communication with his wife. Baka mapatay niya ito nang wala sa oras kapag nakausap niya ito. Sumama siya sa gera sa Lebanon to kill all his pains and memories. Sa bawat kalabit niya ng gatilyo at pagtapon ng granada, umaasa siya na mapapatay rin niyon ang sakit na nararamdaman niya. He wants to erase and buried all his pains. After 3 years, nagawa niyang bumalik sa bansa. That's when he saw his ex-wife in bed with her men. Nakapagpigil naman siya na huwag bunutin ang baril sa tagiliran na mahuli niya ang mga ito. Siguro nawala na talaga ang lahat-lahat ng nararamdaman niya sa asawa. Kahit katiting na pagkagusto ay nawala. Matagal nang nawala. Natuluyan lang na malaman niya ang tungkol sa anak. At ang mas nakakatawa pa ay wala man lang itong pagsisisi sa kanyang nagawa. She even mocked him about their lost child when the court approved their divorce paper. Pakaramdam niya ay wala siyang kwenta, na hindi niya deserve ang maging ama. Katulad ng sinabi sa kanya ni Eliza. Walang nakakaalam ng mga bagay na iyon kahit pa ang kanyang kapatid at magulang niya. Mag-isa niyang sinarili ang lahat-lahat na sakit. At lahat ng iyon ay muling bumangon sa alaala niya na makita at makumpirma niya na anak niya si Kalia. Trina hide her from him. How can that woman be heartless? Kung hindi pa siya gumawa ng sariling investigasyon, ay hindi pa niya malalaman. He is not bluffing when he told Trina that kukunin niya rito si Kalia. For once, he wants to feel that he deserves to be a father. For once, he wants to feel to have a child. After 2 days, Trina received a notice letter from Franco's lawyer. Katulad ng sinabi nito, nakasaad sa sulat na gusto nitong kunin si Kalia. Napatingin siya sa kama ni Kalia sa loob ng ospital na matinis nitong tumili ng kilitin ito ni Franco sa tiyan. Her daughter is a daddy girl in an instant. Bakas ang katuwaan sa mukha nito na makita nito si Franco na nagmulat ito ng mga mata. Kahit maputla pa ito, ay makulit ng yumakap at dumaldal sa ama. Daddy! No! I won't do it anymore. I surrender. No! Tili nito at humalakhak pa. Franco chuckled and scooped Kalia in his arms. Naglalambing na naman na yumakap ang bata rito. Franco kissed Kalia's forehead and returned her hug. Kumaway ang maliit na kamay ni Kalia nang magawi ang tingin nito sa kaniya. Mami! Nginitaan niya ito at tumuyaw mula sa pagkakaupo sa sopa. Kagagaling niya pa lang sa flight niya. Hindi pumayag ang mama niya at si Franco na lumiban siya sa kanyang pagpasok sa Philippine Airlines. Ito na raw ang bahala sa anak nila. And true to his words, nadatnan niya si Franco na nakikipagharutan kay Kalia. Kumusta ang pakiramdam mo? Malambing niyang tanong sa kanyang anak. At umupo sa kabilang bahagi ng kama kung saan hindi nakapwesto dito si Franco. It was fun, Mommy. Daddy is here na. Thank you for finding him, Mommy. Her eyes shine with happiness. I love you. She gave her a flying kiss that made her chuckled.
Dumukwang siya palapit rito at binigyan ng halik sa noo katulad ng dati. I love you too, baby. Kapag kuwan ay umayos siya ng upo at natigilan na masalubong niya ang mata ni Franco. Nakasalukuyang nakatingin sa kaniya ng diretso. His eyes were cold and emotionless. Napalunok siya sa intensidad ng titig nito sa kanya. Mistulang binabasa ang laman ng kanyang isipan. Mommy, kiss mo na rin si Daddy. I saw my classmates, mommies and daddies, kissing whenever they saw each other. Naitikom niya ang kanyang bibig sa sinabi ng anak. Naiiwas niya ang kanyang tingin at nag-init ang kanyang mga pisngi. The idea of kissing him with the current situation of them is awkward. Pareho silang inis sa isa't isa. Him, irritated with the idea that she hides Kalia, and her with the idea of him getting Kalia from her. Tapos ano? Magkakaroon ng madrasta ang anak niya at sasaktan ito? Magkakamatayan talaga sila ni Franco kapag nasugatan man lang kahit ng dulo ng dalira ni Kalia dahil sa madrasta nito. She knows a lot of kids being physically violated caused by their step-parents. Iilan lang ang kilala niyang may totoong pagmamahal sa anak ng asawa. Advance na kung advance mag-isip. Masisisi ba siya? Gayong isa yun sa mga kinatatakutan ng isang inang katulad niya. Dali na, mommy. You already kissed me po. Kiss daddy too. Para happy family na tayo. Umiling siya at ginulo ang buhok nito nakalugay na. Agad naman ito nagreklamo sa ganiwa niya. Mommy, don't mess my hair. Mamila just combined my comb hair and now I am look like a witch again. No, you're not. Kalia gave her a cheeky smile. Labas ang gilagid dito. Really? Tita Cassie said that I look like a witch in Hansel and Gretel movie. Niloloko ka lang nun. I know, mommy. But he's still my favorite tita. Ibinaling nito ang tingin sa ama. Where's your sister, daddy? You know that I have one? Opo, tango ng bata. Nakita ko po kayo sa mall, di ba po? Yeah. Franco chuckled. Her name is Charlotte. You wanna meet her? Yes po, daddy. Yes. She looks like a princess. Alright. I'll tell her. Tumali si Kalia sa sobrang saya at nagpapapalakpak pa. I'll ask her to fix my hair. Dumaldal ng dumaldal si Kalia sa kanyang ama hanggang sa nakatulog ito. Hindi na ito maputla katulad ng unang araw na nasa ospital ito. Nang makitang inihiga na ito ni Franco sa kama, ay kaagad siyang tumalikod at akmang babalik sa sopa. Subalit, hinagip ng malabakal itong kamay ang kanyang palapulsuhan. Tinaasan niya ito ng isang kilay habang magkalapat ang mga labi. Nagtatanong kung anong kailangan nito. About my proposal. Malamig nitong wika sa kanya. Nagbaba siya ng tingin at walang lakas na inagaw ang kamay mula rito. Franco offered him a proposal about their daughter's custody. He wants them to get married for their daughter's sake. Kung gusto raw niya manatili si Kalia sa poder niya, kailangan niya raw magpakasal dito. It was a very good deal in her side. Makakasama niya si Kalia at hindi ni Franco malalayo ang kanyang anak. Alam naman niya ang kaya nitong gawin para lang masunod ang gusto nito. This man was rich and he can flip the law in just a snap of his fingers. I am not very patient man, Trina. Kalia will be discharged tomorrow at uuwi siya sa bahay ko. Whether you like it or not. I gave you 3 days to think about it. The clock is ticking. Arugante at makapangyarihan ang boses nito habang nagsasalita. Franco was a freaking manipulative dictator and she hates him for that. She hates the fact na hindi man lang siya nito pinakinggan. She hates the fact that Franco was rich and powerful. She has no much against him. Bumalik siya sa pagkakaupo sa sopa
at hindi sinagot ito. Wala siya sa mood para makipagsagutan naman ito sa lalaking ito, katulad na nagdaang 2 araw. He was unreasonable. Hindi siya nito pinakikinggan. Akala niya ay mature na ito dahil sa edad nito. Ngunit nagkamali siya dahil masyadong matigas pa din ang ulo nito pagdating sa mga ganung bagay. Paano haharapin ni Trina ang proposal ni Franco sa kanya na babago sa takbo ng kanilang pamumuhay? Hanggang saan dadalhin si Franco ng galit niya kay Trina sa lihim na itinago niya tungkol sa pagkatao ng anak nila? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po natin tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!